Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Kristo na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapigatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay tatlong linggo sa karaniwang panahon. At kung tutusin, ito na po ang huling linggo at sa susunod ay pagdiriwang na natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Yun na rin ang hudyat ng pagtatapos ng taon sa liturhiya natin. At yung susunod ay papasok na tayo sa mga tinatawag nating panahon ng Adbyento. So yung pagtatapos at pagsisimula na muli, no, yung cycle. Matatapos, magsisimula. Ganon din naman ang buhay natin. May katapusan at magsisimula ng paglalakbay. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may katapusan ka rin. Ayaw? Hanggang ilang taon ang gusto nyo? Habang 1,000 years? Kahit nga 1,000 years, natatapos din di ba? So may katapusan. Walang forever dito. Tandaan nyo yan. O ibang, kung saan nyo man gustong gamitin yung may forever, bahala kayo. No? Pero, dito sa mundong ito, kahit sabihin mong walang may forever, wala talaga. May hangganan, may limitasyon, may oras lang. At ito ay ibinibigay sa atin bilang paalala. Kasi kapag wala sa isipan natin na mayroong hangganan, ang bawat isa sa atin, winawalang bahala natin o hindi natin pinahahalagahan
ang bawat sandali na kapiling natin, lalong-lalo na ang mga mahal natin sa buhay. Yan, di ba? Halimbawa, pag sinabi sa iyo ng doktor, mayroon ka na lamang 1 linggo, ano ang gagawin mo? Sa mga bata, sabihin na natin, hanggang 1 linggo na lang, yung magulang ninyo, yung mama ninyo, yung papa ninyo, ano ang gagawin ninyo? Magmamatigas pa ba ang ulo ninyo? Susuway pa ba? Hindi, di ba? Magpapakabait na. Ito yung gustong ipaalala sa atin. Binibigay ito, no, dahil nga patapos na yung kalendaryo, yung liturhiya natin, at sinasabi rin po, pwedeng mangyari na ngayon, pwedeng hindi pa. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan. Sa ngayon, hindi ko po alam kung ano yung pakiramdam ng mga dinadaanan ng bagyo ngayon. Yung mga na-storm surge. Diba? So, sino pong mga kanina, no? Maya't maya may tumutunog sa cellphone yung NDRRMO reminder, no? Na mayroong possible na storm surge, 'di ba? Biglang tumutunog, nag-a-alarm. Maganda sana kung gano'n ang buhay natin. Pero sadyang meron naman talagang ibinibigay ng mga palatandaan sa atin para hindi tayo mabulaga. Wala naman talaga, no? Parang ang Diyos, simula't simula pa, sinasabihan na tayo na anumang oras pwedeng dumating ang Panginoon. Anumang oras pwede niya tayong kunin. Pero gaano nga tayo naghahanda? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, malapit ka na. Halimbawa, sa mga magulang dito, malapit na. Lalo na yung mga medyo 60, 70 years old above. Naku, malapit na yan. Excited ka na ba? Ha? Hindi pa rin, hindi nyo pa inaayos. Kanino mapupunta? Dapat naayos nyo na yan. Hindi yung saka pa, ayusin nyo na, kausapin nyo na, yung mga anak ninyo, kausapin nyo na. Kesa yung pag nawala kayo, mag-aaway-aaway ang mga yan kasi hindi ninyo inayos, hindi nyo kasi inihanda. Mga magulang, turuan nyo na kung paano magluto yung mga anak ninyo. Turuan nyo na paano maghugas ng plato. Turuan nyo paano maglinis ng bahay. Kasi pag nawala ka, ay nako, di ko alam paano mabubuhay yan. Iiwanan niya ng asawa nila. Inihahanda. Ulitin ko po, no? Hindi tayo tinatakot, kundi inihahanda tayo. Mahirap po kasi yun sinasabi natin, laging nasa huli ang pagsisisi. Pwede namang unahin yung pagsisisi para hindi tayo mahuli. Kanina, no, binibiyan ko na halimbawa itong mga batang ito, di ba? Kung alam natin, di ba, magmamatigas pa ba tayo ng ulo? Hindi mo pa rin ba aayusin yung ugnayan, yung relasyon? Tapos iyak-iyak, di ba? No? Ganun, iyak-iyak. Bakit ngayon pa? At kailan mo nga gusto? Pero yung reality din, at bahagi ito ng ating pananampalataya, may buhay sa kabila. Matatapos ang buhay dito, pero magsisimula ang buhay sa kabila. Pero dalawa lang ang ating kahantungan. Either buhay na walang hanggan o buhay na walang katapusang paghihirap. Yan yung sinasabi sa atin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel. Darating si San Miguel, ang anghel, ang tagapagtanggol, ang protector, ang defender natin. Pero sabi, darating siya para kunin yung mga naging tapat sa Panginoon. At doon dadalhin sa langit. Sinabi rin ni Jesus sa ating ebanghelyo, susuguin ang kanyang mga anghel para tipunin ang mga hinirang ng Diyos.
Pero yung naging matigas ang ulo, sumuway, pwedeng kukunin, pero dadalhin doon sa impyerno. Langit o impyerno? Saan mo gusto? So ngayon pa lang, sa uri ng pamumuhay natin, kung sakali, ngayon, lumindol, bumagsak ang mga mga bituin, talagang ma-wipe out, mabura tayo dito, saan tayo? Wala. Diba? Kung iisipin lang natin lagi. No? Ulitin ko po ha, sa taong nananalig sa Diyos, hindi ito matatakot. Pero doon sa mga medyo alanganin, naku, Lord, wag muna ngayon. Minsan yung sinasabi natin na, wag muna Lord, naku, kasi mayroon pa akong misyon. Di ba, may ganun tayo, no? May misyon pa ako, marami pa akong misyon. Hindi mo nga sinisimulan eh. Kung kailan siya, andyan na, doon ka palang magkukumahog, eh anong petsa na? Yes, ayusin natin. No? Si Kristo, ang sabi sa ating ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, inihandog niya na, one time, big time. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Inihandog niya na. Pero kailangan din nating tanggapin. Kailangan tanggapin natin. Kung hindi mo tatanggapin dito sa lupa, eh anong karapatan nating makapasok sa langit? Kung dito, ayaw. Naintindihan ba, mga bata? Ha? O, anumang oras po pwedeng mawala ang mga magulang, ha? Pero kukunin nyo ng Diyos. Mauuna yon sa langit. Kaya ngayon pa lang, dapat mas nagiging masunurin. Yung mga anak, no? Dapat mas nagiging mapagmahal. Para mas maging masaya yung bawat sandali ng ating buhay. At mas itutuloy yung saya doon sa langit. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, ayusin mo na ang buhay mo. Pero kung ayaw mo pa rin, eh bahala ka, huling araw mo na ito. Huling simba mo na ito. Kung ayaw mo pa rin, bahala. Pero, ganun naman, no? Pero nawa, sa awa at tabag ng Diyos, maging handa nawa tayo sa pagharap sa Kanya. Amen?